Maganda po topic natin na tungkol sa ulcer, tungkol sa gastritis at sa GERD, yung gastric reflux. Pero mainly sa ulcer tayo, kung paano gagamutin, anong mga prevention tips. At ito yung isang madalas na sinasabi na pag nalilipasan ng gutom, laging hindi kumakain ng breakfast o yung lunch, nalilipasan ka, pwede ba magka-ulcer? Yan ang tanong. Actually, the short answer is, hindi siya yung pagkalipas ng pagkain, hindi siya directly magkokos ng ulcer agad. Hindi po ganun kabilis. Pero, kung meron ka ng ulcer, medyo sensitive ang tiyan mo, o may gastritis ka na, tapos ginawa mo, hindi ka kumain sa tamang oras, na late ka ng dalawang oras sa pagkain, tapos ginawa mo to ng matagal na panahon for 1 month, di ba? Yun, pag inulit-ulit mo, higher risk ka magkaroon ng ulcer. Pwedeng lumala yung sintomas mo, pwedeng mag-cramps yung tiyan mo, kung talagang tutuloy-tuloyin mo. Pero yung paminsan-minsan, malilipasan ng pagkain, hindi naman natin maiwasan sa trabaho, hindi dapat directly magkokos ng ulcer. Okay? So, yan po yung nakita nila sa pag-aaral. Pero ang tips natin, ano ba tong ulcer na to, di ba? Meron dalawang klaseng peptic ulcer disease. Merong gastric ulcer at duodenal ulcer. So, yung gastric ulcer, nasa tiyan yan. So, nagkakauka dun sa tiyan natin. Mahapdi po to. Meron ding duodenal ulcer sa umpisa ng small intestine. Ano ang cause ng ulcer? Bakit ba talaga nagkaka-ulcer ang tao kung sinasabi natin hindi directly cause ang pagkalipas ng gutom? Ang pinaka-cause ng ulcer, number 1 is, nakita nila, infection sa Helicobacter pylori. Oo, bagong kaalaman to. Kala natin ulcer, mahapdi lang o may gasgas lang, di ba? Pero nakita ng mga experts, may isang bacteria, ang pangalan niya, H. pylori, na nag-i-infect dito sa tiyan natin na nagkakos ng ulcer, gastritis, even gastric cancer. Nakalink siya, may possibility. So, paano nahahawa dito sa bacteria to? Ay, maduming pagkain, maduming inumin, hindi naghugas ng kamay, kaya kailangan maghugas tayo ng kamay. Second cause of ulcer is paggamit ng pain reliever. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, over-the-counter pain reliever, ibuprofen, aspirin, mefenamic acid. Pag inaraw-araw nyo, walang laman ng tiyan, pwedeng magka-ulcer, pwedeng maggasgas ang tiyan, pwedeng dumugo ang tiyan. At ang pain reliever, pwede rin mag-cause ng kidney failure. Diba? Kidney disease, masisira din kidney. Kaya sabi ko nga, kung inom ng pain reliever, dapat nireseta ng doktor, short time lang, 1 day, 2 days, 3 days, siguro maximum 1 week. Diba? At dapat protected yun tiyan. At dapat nga, after meals pa nga itong mga pain relievers. Huwag diretso na walang laman tiyan, inom ng mga gamot, diba? At pain relievers. Number 3, merong isang rare disease, ang tawag ay Zollinger-Ellison syndrome, kung saan yung tao mataas yung production ng gastric acid. Pwede rin mag-cause ng ulcer in 1% of case. Number 4, cause of ulcer, sigarilyo. Masama rin ang sigarilyo sa tiyan, bukod sa mga cancer. Sobrang alak. Umiinom ng alak, walang laman ng tiyan, magagasgas talaga yung tiyan natin. May spicy foods pa, di ba? Nakakahapdi rin ng tiyan. So, smoking and alcohol, higher risk ka to get ulcer. Number 5, yung sinasabi kong stress, lifestyle, nalilipasan, indirectly lang. Hindi talaga siya diretsyo na ito yung nagkakos. Pero maganda rin yung habits natin. Okay sa tiyan yung mga habits natin. Regular meals, di ba? Pakonti-konti lang yung pagkain, pero mas madalas para mas relax yung tiyan natin o mas mainit pa yung mga pagkain. Ano ang sintomas ng pagkakaroon ng ulcer? Paano natin malalaman, di ba? So, yung iba talaga mahapdi dito sa gitna ng sikmura. Pwede paakyat hanggang esophagus, parang heartburn. May nasusuka. Merong pag kumain ng lugaw o konting pagkain, kumakalma ang tiyan. Pag uminom ng antacid, mainit na tubig, kumakalma yung tiyan. So, baka ulcer yun kasi nare-relax sa pagkain. Ito po yung masamang complication ng ulcer, yung pagdudugo.
pagdudugo sa suka, vomiting of blood, pagdudugo sa dumi, kulay itim na parang dinuguan, yun po, bad sign na yon. Burping, laging acidic, o possible sign, laging busog, namamayat kasi hindi na makakain, masakit ang tiyan, o anemic na at nahihilo na. How is peptic ulcer diagnosed? Merong gastroscopy. Sinisilip ang tiyan, lalo na kung may komplikasyon na, sobrang sakit ang tiyan, dumudugo na, sinisilip. At doon nakikita. Actually, gising naman yung pasyente pero medyo may pampaantok. Doon masisilip sa endoscopy, gastroscopy kung may ulcer, may gastritis, tapos pwede pa mag-biopsy kung may ibang problema. Tapos habang nag-endoscopy, gumagawa ng testing sa lining ng stomach kung may H. pylori itong bacteria. Kung positive kayo dito sa H. pylori, maraming positive, binibigyan ng antibiotics mga 2 weeks yan or more. Okay? So, doon nalalaman. So, ngayon po, magbibigay tayo ng 10 prevention tips. Ito kailangan natin para hindi magka-ulcer o yung kahit gastritis o GERD, makaiwas tayo. Number 1, ingat na ingat sa pain relievers. Okay? Short time lang. Kung kakain man kayo, inom kayo ng pain reliever, low dose lang at after meals. Okay? Take with food. May laman ng tiyan bago inom nitong pain relievers, less chance na mahapdi. Yung iba, sinasabayan pa ng mga gamot para sa ulcer habang uminom ng pain relievers. Meron mga, ano bang gamot sa ulcer? Itong proton pump inhibitor, I think kilala nyo to, yung mga omeprazole, Losec, esomeprazole, Nexium. Pero usually mga 2 weeks lang to iniinom. Ako nga, mas gusto ko yung mga natural remedy, yung tubig lang na mainit, every 15-30 minutes, saging, kalahating saging. Saging may leucocyanidin tumatapal doon sa ulcer natin. Parang nagiging kalso tumatapal. Another tip, second prevention tip, ingat din sa mga steroids. Minsan nakakasakit ng tiyan ng steroids. Number 3, huwag sasabayan ng alak yung pag-inom ng gamot. Okay, number 4, healthy balanced meals ang kailangan natin, yung mga healthy at regular eating lang para kalmado yung tiyan, less symptoms. Number 5, konting bawas sa fatty, pag oily foods kasi matagal sa tiyan, spicy, maanghang, sili, acidic, puro na lemon, puro na orange, wala pang laman ng tiyan, puro na pinya, baka hindi kayanin ng tiyan, yung after meals na lang. Pwede ang lemon water, pero konti lang yung lemon, di ba? Marami yung tubig para hindi ganun kaasim. Okay? Healthy naman kasi, pero lahat ng bagay pag sinobrahan, hindi maganda. Number 6, tigil sigarilyo, tigil alak. Diba? Lalo na, iinom ng alak, walang laman ng tiyan, ma-ulcer tayo niyan. Pwede rin. Higher risk. Number 7, pwede na rin bawasan ng stress, lifestyle change. Huwag masyadong masikip yung pantalon. I think sa GERD to pwede. Ito naman nakakatulong rin to para relax yung tiyan. Sa gusto ng tiyan, medyo mainit, di ba? Pag mainit, kalmado yung tiyan natin. Number 8, pwede kayo kumain ng mga pagkain may probiotics or supplement na may probiotics. May good and bad bacteria. Nabanggit ko yung bad bacteria is H. pylori, bacteria na nagkakos ng ulcer, ginagamot yan, may antibiotics para dyan. At meron namang good bacteria itong probiotics. May supplement, actually uminom ako ng probiotic supplement, or pwede rin yung mga pagkain na mataas sa probiotics like yogurt, miso soup, kimchi sa Korea, sauerkraut, kefir. Ito, yan ang mga probiotics na mga healthy food na kailangan kasi may good bacteria yung tiyan para medyo maalis-alis o matsugi yung mga bad bacteria, di ba? Kasi kung mawawala yung good, mapupuno ng bad bacteria yung tiyan. Actually, parang balance yan ng good and bad bacteria. And number 9, sinabi ko sa inyo, H. pylori infection. Merong isang bacteria na nagkakos ng ulcer, kaya nga dapat hugas kamay, malinis ang tubig, malinis ang pagkain. Pwede rin ito makahawa sa ibang tao. Okay? So, clean water, clean food. And number 10, eat regularly, eat on time. Mas maganda hindi rin magpapalipas ng pagkain. Tulad na sinabi ko, hindi ito diretso na pag nalipasan ka, magkakos agad ng ulcer. Pero pag tinuloy-tuloy mo to, bad habit yan. Higher risk ka
Diba, pag tinuloy-tuloy mo, laging nalilipasan, puro alak, walang naman ng tiyan, tapos puro yung mga pagkain na mga junk food or spicy food, lahat to nakaka-irritate sa tiyan, mas prone kayo magkaroon ng H. pylori infection, mas prone magkaroon ng ulcer. Kaya alagaan natin ang ating tiyan. So sana po nakatulong tong video na to kasi I'm sure marami sa inyo very sensitive ang tiyan tulad ko. Kaya yung tiyan ko, lagi yung pagkain ko paulit-ulit lang. Boring nga eh. Kung ano yung restaurant na kinainan ko o pagkain sa bahay, lagi lang akong ampalaya na simple. Kung ano yung dating pagkain, paulit-ulit. Kung ano yung dami ng kanin, paulit-ulit para kalmado ang tiyan. Pag ginulat ko yung tiyan ko sa bagong pagkain, pwede magtae, magkulo, di ba? So, kung kayo po ay katulad ko, pwede nyo gayahin yung style ko. Same time of eating, medyo same food of eating, ingat tayo sa mga bagong pagkain na hindi kilala ng ating tiyan. Salamat po. God